Ako si Claren J. Garcia, 19 years old, grade 12 student, mula sa Urdaneta City National High School. Katulad ng ibang kabataan, sa murang edad pa lamang ay namulat na ako sa katotohanan at malalaking responsibilidad sa buhay. Takot, hirap. Yan ang mga naramdaman ko nung nalaman kong buntis ako. Nagsimula akong magbato ng mga tanong sa sarili ko. Paano ko to kakayanin? Anong alam ko sa pagiging ina? Ako'y nasa murang edad pa lamang. Hindi man tinanggap ng buong puso ng mga magulang ko ang hatid kong balita. Ginabayan nila ako sa bawat hakbang ng pagbubuntis ko. Mahirap, pero lumaban ako. Nagpatuloy hanggang masilayan ko na ang naging liwanag sa buhay ko. Napakalaking pagbabago nito para sa akin. Gigising ako ng maaga, ihahanda ang mga gagamitin ng aking anak, mga bote, gatas, diaper, at iba pa. Pagkatapos ay maghahanda na rin ako sa pagpasok sa paaralan. Hanggat maaari, sinusubukan kong ibalanse ang pagiging ina at mag-aaral para sa aming dalawa. Sa pagkakataon na ito sa buhay ko, nakaranas ako ng diskriminasyon at mga masasakit pa ay sa mismong pamilya ko pa. Sa kabila ng mga ito, kailanman ay hindi ko naramdamang nag-iisa ako. Gumuho ang mundo ko, pero kailangan kong magpakatatag para sa anak ko, para sa aming dalawa. Kumusta naman po si Claren bilang isang mag-aaral? Si Claren Joy Garcia, bilang estudyante, tahimik siya, mabait naman siya, mahiyain. Siguro dahil naninibago sa mga klase niya. Pero Masasabi niyo po bang napagsasabay niya o nagagawa niya ng maayos ang pagiging isang estudyante at isang ina? nung nalaman ko na si Claren nga ay isang batang ina, syempre tinanong ko siya kung kaya ba niya na pagsabayin yun. Kasi dumating din yung time na mag-i-excuse siya kasi kailangan daw ipa-check up yung anak niya. Pero masasabi ko na in the end, pagkababalik naman na siya ng school, nagagawa naman niya ng paraan para makakope dun sa mga kulang sa mga lessons niya, ganyan, sa mga school projects niya and other activities. Ano pong payo niyo o words of encouragement para kay Claren? So, ang masasabi ko lang sa kanya, just keep it up. Sabi ko nga, laban lang kasi in the end, para din to sa kanyang anak, para sa yung anak. Nakikita ko siya bilang isang tao na yung positivity niya sa worldview, ano dun pa rin. So, kahit ano man yung hirap ng buhay na kakaharapin mo, alam kong makakaya mo yan. Just pray to God and huwag kang mahihiya humingi ng tulong. Anong plano mo? Bakit pinipili mong ipagpatuloy pa rin ang pag-aaral mo? Para mabigyan ko magandang buhay ang anak ko at matustusan ko ang pangangailangan niya. Sa kabila ng pinagdaanan ko, hindi ako nawalan ng pag-asa dahil alam kong ginagabayan kami ng Panginoon. Hindi naging hadlang sa aking pag-aaral ang pagiging ina. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay ko, hinarap ko ito ng may suwong at determinasyon para sa kinabukasan ng aking anak.